Lumayo ang boses at naglaho. Deborah! Hinagilap ni Nathaniel ang babae. Shhh! Nag-echo ang sigaw ng Revenant na lumitaw sa harapan ni Nathaniel at tumilapo ng lalaki palayo. Bumangga siya sa ilang mga kaluluwa at dahil dito, nagambala niya ang mga to. Nadiskubre nilang isa pa siyang buhay. Halos 10 kaluluwa ang kumapit sa katawan ni Nathaniel kasama si Jacobo. Ramdam niya ang malalamig nilang mga hawak at habang tumatagal ay mas lalo pang dumarami ang mga patay. Wala nang ibang choice si Nathaniel. Lumines Sancti! Lumiwanag ang katawan ni Nathaniel kasama ang paligid niya. Nabura ang lahat ng mga kaluluwa sa paligid at tanging ang Revenant na lang ang natira na ilang metro ang layo mula kay Nathaniel. Napaatras ang nilalang na ito sa lakas ng spell na banal na liwanag ni Nathaniel. Kapag umusal pa ako ulit, Ebora, baka hindi mo na kayanin ang lakas ng spell ko sa'yo. Maglalaho kang parang bula. Alam kong mahina ka na, Ebora, dahil sa spiritual na enerhiyang ginamit mo. Masyadong mabigat ang spiritual energy ng lugar na to at posibleng hindi mo kayanin ang impact dito. Maglalaho ka kapag sinubukan mong tangkain gamitin ang natitira mong lakas. Kaya kung ako sa'yo, sumuko ka na lang, Ebora. Ipinapangako kong tutulungan kitang makatawid sa kabilang buhay. Sumama ka na sa akin. Pakiusap. Wika ni Nathaniel. Bumagsak ang katawan ni Tessie mula sa kadiliman kung saan nakalutang ang Revenant. Nilapitan ito ni Nathaniel at pinulsuhan. Mahina ang pulso ni Tessie. Mula sa labas ng boarding house ay bumukas ang isang portal at lumabas si Nathaniel na kasama si Tessie. Sinalubong sila ni Ricardo. Dito napansin ni Nathaniel na nasusunog na ang boarding house at napakaraming tao na ang nasa paligid. Pero walang may nakapansin sa kanila. Tutulungan kita. Inakay ni Ricardo si Tessie. Mahina na siya. Dalhin mo siya sa pinakamalapit na ospital. Utos ni Nathaniel. Okay, Nathaniel. Sagot ni Ricardo. Tapos na ba, Nathaniel? Saktong dating ni Santelmo na may benda ang katawan. Malamang. Maikling sagot ni Nathaniel. Paano mga persons of interest natin? Tanong pa ni Santelmo. Tumingin lang sa kanya si Nathaniel. Inabot niya ang kamay niya. Napatas ang kilay ni Santelmo. Ano to? Pagtataka ng detective. Para pasalamatan ka. Nakipagkamay tuloy si Santelmo kay Nathaniel at biglang lumiwanag ang mga mata ng detective. Ano to? May nakitang vision si Santelmo matapos makipagkamay kay Nathaniel. May nakaguhit na pentagram sa palad ni Nathaniel. Ang nakikita mo ngayon ay si Ebora. Nakita mo na ang nangyari sa kanya at kung sino ang may sala. Ngayon, ikaw na magtama at magbigay ng hustisya, detective. Tapos na ang trabaho ko dito. Iiwan ko na sa iyo ang iba. Wika naman ni Nathaniel. Isang linggo ang nakalipas. Makikita ang isang lalaking nagsisisigaw sa loob ng kanyang selda. Please! Wala akong kasalanan! Sigaw ni Tonton. Sa tulong ng mga sumbong, nahuli si Tonton at lumabas ang ilang mga ebidensya laban sa kanya. Mga torture videos at sex scandals na nakuha niya mula sa mga nabiktima nilang magtutropa. Na-track down nito ng pamilya ni Ebora at kaagad sinampahan ng kaso. Na-expose ang kadungisan ni Tonton at ngayon ay pansamantalang nasa piitan para sa paghihintay ng pag-usad ng kaso. Relax, Brad. Lahat naman tayo dito inosente. Di ba mga kosa? Wika ng preso. Malaki ang katawan nito. Tad-tad ito ng mga tattoo at peklat sa dibdib at braso nito. Oo nga! Tawanan ng ilang mga preso. Dumating ang isang pulis. Ang babaw nyo na! Ligo na! Wika ng pulis habang binubuksan ang selda. Ayos! Excited na wika ng isang preso. Binuksan ang isang bathroom area kung saan pinapaligo ang mga preso na halos sabay-sabay.
Walang nagawa si Tonton kundi ang sumunod. Pero nagulat siya nang hablutin siya ng 3 preso at tinago sa loob ng cubicle. Hinawakan siya ng mga ito sa kamay at katawan. Halos nasasakal na ito sa kapit ng mga preso. Anong kaso mo, bata? Bulong ng isa. Murder. Sagot naman ni Tonton. Oy, murder daw. Sambit ng isa. Balita ko, rapist ka raw eh. Alam mo bang ayaw namin sa rapist? Wika naman ang pangalawa. Hindi po ako rapist. Pagtanggi ni Tonton. Huwag ka nang magsinungaling. Sa itsura mong yan, murder kaso mo? Hindi mo kami mauto, boy. Alam mo ba kung anong ginagawa namin sa mga katulad mong rapist? Napalunok ng laway si Tonton. Hindi alam kung ano ang isasagot dahil marami na siyang naririnig sa anumang pwedeng mangyari sa isang manyakis na tulad niya. Kuya, awa po kayo. Ayoko pong marip dito. Pagsusumamo ni Tonton. Anong rape? Gago. Di kami pumapatol sa lalaki. Iba ang ginagawa namin sa mga manyakis na tulad mo. Sabat ng mukhang leader. Ano po? Pagtataka naman ni Tonton. Alams na! Tawanan ng ilang preso. Dumating ang isa pang preso na may dalang map. Tawanan na kaagad ang mga kasamahan nila. Sapilit ang hinubad ng isang preso ang shorts ni Tonton at inexpose ang puwet niya. Dito, di kami nanunumbong ng preso. Pero wala kaming respeto sa mga katulad mong walang magawa sa buhay. Naipasok kami dito dahil sa tawag ng kahirapan. Mga tulak, mga mamamatay tao, mga hold-upper at pagnanakaw. Pero ang mga katulad mong puday lang ang problema. Kayo ang mababang uri ng tao dito. Mas sumisikap kami dahil sa inyong mga hinayupa kayo. Kung nagtinulang kayo at ginakol na lang yung libog nyo, edi sana wala kayo dito. Kaya ipaparanas namin sa'yo kung paano mababoy. Pero di kami bading. Walang lalaking tutorjak ng puwet mong hinayupak ka. Etong map ang magwawalwal ng tumbong mo, gago! Sinalpak ng isang preso ang kahabaan ng kahoy na map handle sa puwet ni Tonton. Tulong! Girls! Walang nagawa si Tonton kundi ang tanggapin ang paglabas-masok ng kahoy sa puwet niyang nagsimulang dumugo. Habang nasa piitan si Tonton, hindi pa nahuhuli sina Jimmy at Vincent. Mabilis na katunog ang dalawa at nagsitago na sa kanya-kanyang lungga nila. Matapos magtago ng ilang linggo, nagpasya si Jimmy na magpamasahe sa isang spa. Matapos makapili ng therapist ay pumasok na siya sa maliit na kwarto at sinetap ang cellphone niya at mini camera para sa plano niyang pagkuha ng sex video. Anong massage pong gusto niyo, Mr. Gutierrez? Tanong ng isang sexing masahista kay Jimmy na gumagamit ng peking ID at identity. Spakol na agad, miss. Huwag na natin patagalin to. Sabay hubad ng tuwalya ni Jimmy at pinakita ang tirik niyang baston. Ay, sir! Hindi po kami naggaganyan dito. Gulat ng masahista. Huwag ka na magpanggap. Magkano ba extra service dito? Ilang araw na akong tagtuyot eh. Kailangan na mag-change oil. Wika naman ni Jimmy. Sir, sige po. Bali, isikreto na lang po natin to. 1.5 po ang extra ko. Bulong ng masahista. Okay, so magkano ba lahat? Tanong ng nakangising si Jimmy. Bali 5K po. Sagot ng masahista. Call! Tara sa shower! Pumasok sa loob ng shower room ang therapist at binuksan nito ang shower na may heater. Si Jimmy naman ay inayos muna sandali ang nakatago niyang cellphone at sumunod pumasok sa shower room. Ready ka na ba sa isang swabing shower? Hinawi ni Jimmy ang kurtina at nakaharap niya
ang nabubulok na katawan ni Ibora. Sigaw ni Jimmy. Isa ng malamig na bangkay ng madatnan ng mga tao si Jimmy sa loob ng banyo. Lapnos ang mukha at katawan niya sa init ng tubig mula sa heater ng shower at wala itong mga mata pati dila. Nakabuka ang bibig at nagmistulang na sindakang ekspresyon ng muka. Naging malaking usap-usapan sa internet ang cursed video ni Ibora at ang paghalungkat ng kaso. Marami ang nadurog ang puso ng matuklasan ng sinapit ng babae sa kamay ng mga rapist. Habang satisfied sila sa nangyaring kamalasan kay Tonton sa kulungan at sa pagkamatay ni Jimmy. Dismayado sila dahil hindi pa rin nakahagilap si Vincent, ang lalaking pasimuno ng lahat. Dahil sa takot, hindi na gumagamit ng cellphone si Vincent. Nagtago ito at namasukang helper sa isang tindahan. Naglaylo at maingat na nagtago. Hindi na niya nagawa pang ipagkalat ang sex video ni Tessie sa pangambang baka makuha rin siya ni Ibora. Araw-araw ay tila paranoid si Vincent. Hindi makatulog ng maayos at pakiramdam niya ay parang may mga taong palaging nagmamasid sa kanya. Ni minsan ay hindi na siya gumagamit ng gadget na may internet. Nanatili itong nasa labas ng radar. Naglalagay siya ng mga paninda sa mga shelves nang mapansin niya ang isang cellphone na nakabukas sa ibabaw ng lamesa. Cellphone nito ng amo niyang incheck. Umiwas siyang tumingin sa screen dahil sa takot. Nakapikit siyang inabot ang cellphone para i-off ito. Kinapa niya ang cellphone at pinindot ang off button. Matapos ma-off, nakahinga na ng malalim si Vincent. Tinuloy niya ulit ang paglalagay ng mga paninda sa mga shelves. Isang boses ng babaeng tumatawa ang narinig niyang dumaan sa likod niya. Napatigil si Vincent at tinignan ng paligid, pero walang tao. Naisip niyang baka may nanonood ng TV sa likod ng tindahan. Hindi niya to pinansin at tinuloy lang ang trabaho niya. Narinig niya ang pag-on ng cellphone. Dito na siya kinabahan at tumayo. Hindi na niya binalikan ang cellphone at dumiretso na siya sa pinto, palabas ng tindahan. Nakasalubong siya ng isa niyang kasamahan. "Oh, Eugene, ba't ang putla mo?" Tanong ng kasama niya. Eugene ang alias na ginamit ni Vincent. Nagugutom kasi ako eh. Break muna ako ah." Diretso sa paglalakad si Vincent habang sinusundan siya ng tingin ng kasamahan niya. Hindi na malaya ni Vincent ang pagngiti ng kasama niya habang siya'y papalayo. Sinusundan siya ng tingin ng kasama niya at umikot na ang ulo nito na halos 180 degrees habang tahimik na nakangiti. Naglakad ito palayo kay Vincent pero nakatitig pa rin ito sa kanya at nakangiti. Pagkalabas ni Vincent ay napansin niya sa kanyang nakatingin ng mga tao. Nag-kick in kaagad ang paranoia niya. Mabilis siyang umiwas at pumara ng jeep na paparating. Huminto ang jeep na halos puno na. Wala nang pakialam si Vincent kung saan siya dadalhin ng jeep. Hawak niya ang pitaka niya at may ilang credit card siyang hawak na nakapangalan sa ama niya ang pwede niyang magamit. Iniwan niya na ang bag at ang mga gamit niya sa staff house ng tindahan kung saan siya nagtatrabaho. Dumiretso siya sa likod ng jeep para sumakay nang tumayo ang mga balahibo niya nang mapansing nakatitig sa kanya lahat ng pasahero ng jeep at nakangiti. Natulala si Vincent. Nanlilisik ang mga mata ng mga pasahero sa jeep pero nakangiti ang mga to na parang sabik na sabik sa kanya. Hindi magawa ni Vincent ang sumakay. Nagpatuloy siya sa paglalakad at umalis na ang jeep. Kinusot niya ang mga mata sa pag-aasam na mabubura ang lahat ng kanyang nakikitang kababalaghan. "Hindi ka makakatakas." Isang bulong ang narinig niya mula sa likod ng kanyang tenga. Mabilis siyang napalingon pero wala siyang ibang nakita kundi isang matandang lalaki na naglalakad palayo sa kanya.
Nilapitan niya ito at hinatak ang damit. Ikaw ba ang nagsabi nun? Ha? Pasigaw niyang pagharap sa matanda. Hindi nakasagot ang matanda sa takot. Inakang matanda ka. Lubayan mo ko! Tinulak ni Vincent ang matanda at natumbato. Hoy! Isa namang pulis ang nagkataong napadaan sa lugar at nakakita at nilapitan si Vincent. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Sita ng pulis kay Vincent. Sir, may sinabi sa akin ng matandang niya na di maganda eh. Patwira naman ni Vincent. Dayo ka dito ano? Tanong ng pulis. Ha? Hindi ah. Palusot ni Vincent. Kung hindi ka dayo, edi dapat alam mong bingi at pipi ang matandang yan. Halika sa presinto at gagawin kita ng report. Doon natin sukatin ang tapang mong hambog ka. Walang nagawa si Vincent kundi ang sumunod. Ito ang naging hudyat ng kanyang pagkahuli. Mabilis na nakuha ang impormasyon na ito at napunta sa mga naghahanap sa kanya. Kaagad na iproseso ang kaso niya at dinala siya sa kulungan kung saan siya kinasuhan ng kamag-anak ng nag-suicide na si Ebora. Dahil dito, lakas loob ding sumipot si Tessie para ireklamo si Vincent. Tanggap na ni Tessie ang paghihiwalay nila ni Robert at kung ano man ang kakaharapin niya ring kaso kapag magreklamo ang asawa niya dahil sa kanyang pagtataksil. Samantala, hindi naman niya hahayaang hindi magbayad sa kanya si Vincent dahil sa mga panlolokong ginawa nito. Habang nasa kulungan si Vincent ay hindi niya maiwasang makita ang imahe ni Ebora. Matapos niyang makita ang ilang nakakagimbal na aparisyon at mga kababalaghan, ngayon ay si Ebora na mismo ang kanyang nakikita. Tama na! Sigaw ng umiiyak na si Vincent. Hindi niya makayanan ng mga pagpapakita sa kanya at ang pag-uusig ng kanyang konsensya na nagsimula ng kumain sa kanyang pagkatao. Hindi ka makakatakas. Hindi ka makakatakas. Hindi ka makakatakas. Hindi ka makakatakas. Paulit-ulit itong bumubulong sa magkabilang tenga ni Vincent na parang kaharap niya lang ang taong nagsasalita.